Ganda, matalino, confident, a leader, a speaker, at talented lady. Mahal ng marami, role model at hinahangaan ng mga kapwa niya estudyante. Ganyan nila ilarawan ng dalagang si Sofia Marie Coquella. Nagtapos ito ng senior high school noong nakaraang taon sa Ateneo de Davao University bilang third honorable mention. Nang makagraduate ay nag-enroll ito sa University of the Philippines sa Manila para sa unang taon niya sa kolehiyo. The temperature is going down. This does not allow protons and neutrons to marry anymore and create new elements because the low temperature is not giving them so much energy. Kahit pa nga freshman pa lang, ay nag-stand out na siya sa UP at isa sa mga magagaling na student journalist ng campus. Confident na speaker at aktibo sa lahat ng activity. Isa sa mga advocacy ni Sophia ay ang maging boses ng marami, ang pagtutol sa diskriminasyon at pagkapantay-pantay. Maliban sa pangarap niyang maging mahusay na accountant at investment expert, ay pangarap din ni Sophia ang makapagsulat at maiparating sa maraming tao ang mga bagay na nais iparating ng mga taong nasa ibaba at walang boses. Nais ni Sophia na maging boses ng masa. Malayo pa sana ang mararating ni Sophia, subalit ang lahat ng ito ay hindi niya na maisa sa katuparan pa. Dahil sa noong July 9, 2025 ay natagpuan ang wala ng buhay niyang katawan sa loob ng sarili niyang silid sa kanilang bahay sa Tagum City. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. July 9, 2025 ng umaga, nang matanggap ng Tagum City Police Station ang isang report tungkol sa isang kaso ng pagpatay. Agad nilang tinungo ang lugar sa Purok 3A, La Filipina, Tagum City. Mula sa kalayuan ay agad mo nang matatanaw ang mataas na bahay ng mga Coquella. Pula ang bubong nito, bagong gawa ang 2-story na bahay at hindi pa napipinturahan. Malaki ito at pinaghalong modern at classic ang estilo ng pagkakagawa. Base sa itsura ng bahay ay masasabi mong may kaya sa buhay ang mga nakatira doon. Sa isa sa mga silid ay doon na nila nakita ang biktima, isang babae na nasa edad 19, nakahandusay ito at naliligo sa sarili nitong dugo. Ang biktima ay kinilalang ang 19 years old na si Sofia Coquella o mas kilala sa tawag na Pia. Ayon sa mga magulang ng biktima ay isang buwan pa lamang na nakakauwi ang kanilang anak na si Pia. Galing ito ng Manila kung saan ito nag-aaral. At dahil nga bakasyon ay umuwi ito sa Davao del Norte. Huli nila itong nakita noong gabi ng July 8, 2025 na pumasok sa kanyang silid. Habang silang mag-asawa naman ay pumasok na rin sa sarili nilang silid para sa kanilang pagtulog. Kinaumagahan July 9, 2025 ng alas 5 ng umaga ay sinilip ito ng ina, subalit gano'n na lamang ang hinagpis ng mag-asawa nang makita nila ang duguan na nitong katawan. Una nilang tinignan ang CCTV camera sa labas ng bahay. At dito nga ay nakunan pa ang paglabas ng 4 na mga kalalakihan. Ayon sa mga magulang ng biktima ay nawawala ang mahahalagang gamit ng kanilang anak. Tulad na lamang ng laptop nito, iPad, cellphone, ATM at iba pa. Kaya naman hinala nila ay pagnanakaw ang naging motibo sa pagpatay. Sa crime scene ay ilang mga ebidensya ang nakalap ng soko, isang maliit na dumbbell, grass cutter na may kulay asul na hawakan at dugo ang panyo. Base sa resulta ng post-mortem examination sa katawan ng biktima, ay nagtamo ito ng 38 mga saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Maliban dito ay nakitaan din ito ng mga hiwa at mga sugat na sanhi ng pagkakahampas ng matigas na bagay. Gamit ang kuha ng CCTV bilang lead, ay agad na ikinasa ng Tagum PNP ang isang hot pursuit operation. Gamit ang kanilang mga intel, ay agad silang nakatanggap ng tip na ang mga suspect ay nasa Ferido Street, Mankilam, Tagum City. Agad nilang tinungo ang lugar at dito nga ay nagawa nilang madakip ang dalawa sa mga suspect. Ayon sa police report ay nag-iimpake na ang mga suspect marahil ay nakatunog na ang mga ito na mainit sila sa mga pulis at plano ng umalis.
Dalawa na lang ang nahuli nila dahil nakatakas na ang dalawa pa sa mga ito. Ayon sa police report, ang mga suspect ay hindi residente ng lugar. Ang mga ito ay taga Maragusan, Davao de Oro at nagbo-board lamang doon. Ang nakakagulat pa, ang dalawang suspect na kanilang nadakip ay kapwa mga minor de edad. Ang isa ay 17 at ang isa naman ay 14 lamang. Mula sa kanilang posisyon ay nagawa ding ma-recover ng mga pulis ang mga nawawalang gamit ng biktima, gaya ng Apple laptop nito, iPad, sira ng iPhone at 2 relo. Nakuha din sa kanila ang isang butterfly knife, balisong, kitchen knife na may mga bakas pa ng dugo na siyang hinihinalang ginamit sa pagpatay sa biktima. Sa pagkakaaresto sa dalawa ay agad din naman nilang inamin ang ginawa. Ayon sa kanila, ay 2 araw na nilang minamanmanan ng bahay ng mga kukwela. Bago nila ito pinasok, balak lamang umano nilang pagnakawan ng biktima, subalit nagising ito at nakita sila. Sa pagkataranta ayon sa kanila ay inundayan nila ito ng saksak at napagdesisyonan na patayin. Ayon sa report, ang grupo ay dumadayo sa iba't ibang lugar para sa kanilang modus na akyat bahay. Dahil nga mga minor de edad at sakop pa ng juvenile law, ang dalawa ay agad na tinurn over sa Women and Children's Protection Desk. Samantala ayon sa pulis, ang isa sa mga suspect na nakatakas na si alias Ruy ay nasa 18 taong gulang na. Kaya naman pag nahuli ay kakasuhan ito ng robbery with homicide. Ayon sa Davao del Norte Provincial Police ay ginagawa na nila ang lahat para mahuli ang mga nakatakas. Nakikipagtulungan na sila sa iba't ibang branch ng kapulisan sa buong Pilipinas, lalo na nga sa mga karatig na lugar, para mas mapabilis ang pag-aresto sa mga ito. Ang bagay na ito ay dumagdag pa sa kirot na nararamdaman ngayon ng pamilya. Sa kabila ng sinapit ni Sofia, ay malabo pa yata na mapanagot ang mga may sala, dahil nga sa wala pa ang mga ito sa kanilang tamang edad. Ato magpanubay, no? So na pinaagi sa mga support po sa other Intel communities na nagtabang nga nato ang Intel sa PPO, ang atong Intel sa region. So ipadala po sa atong regional director o sa atong PD mismo nag-supervise sa mao nga pagpanubay, no, o nga suta nato nga ang mga suspect is na radiha dapit sa may perido nag-ruling house, no. O gani pag ato nato ready na sila nga mo ambak kay na ilang nakapak na ilang mga gamit sa to say na iduha nga nakatakas. Grabe yun ka kuan na andam na yun sila nga ready na sila ba nakahiring sila nga daghan na kay nagsipakita sila. And I am the new salta sa bahay ni Kuya. Kidding aside, I'm Sophia, and as your new tropa peeps in your investing journey, I'm excited to journey with you to financial freedom while providing you content about finance, investing, self-development, and of course, Gen Z and millennial stuff. I mean, hindi naman pwedeng mawala yun, di ba? So follow us on our social media accounts and let's see each other there. I really couldn't find any, so maybe I'll just go to sleep first and maybe I can find answers later.